Ang ganda ng signing para sa Indiana Pacers, Larry Nance Jr. to a 1-year, $4 million deal. Kasi alam nating pabalik na si Haliburton, meaning basta lab threat ka, sakto ka sa team na may ganitong point guard. Sa dami ng galaw sa Eastern Conference, nagmukhang underdog na naman yung Pacers. Pero ayun nga yung maganda sa kanila eh. Yun yung nagustuhan natin. Nung nakapasok sila ng finals, no one expected that. Tas ngayon, sumama naman yung mga ilang free agents katulad ni Kelly Oubre. Kahit 6'7 na center si Nance is hindi yun sa gabal kasi meron itong 7'2" wingspan. Tsaka saktong reliever kay Subats. Hindi mo naman siya i-expect na maging halimaw eh. 6 to 8 points lang, a big help para sa team na to. Tsaka hindi lang siya basta lab threat. He can also shoot from the outside, having 45% sa 3-point distance nung nasa Hawks siya. Overall, low-key exciting yung Pacers kasi yung style of play nga nila is nasa nickname nila. Next, the Denver Nuggets cut ties with Jonas Valanciunas. Maraming NBA teams pa rin naman yung nagkaka-interest sa kanya. Andyan yung LA Lakers na for sure ipupursue siya kasi with Luka Doncic, diba? At ang New York Knicks na gusto nilang ma-fill yung void na nawala ni Robinson. Though may Drummond na sila, pero having another rebounding center is a must, lalo na kailangan ng mga Wemby stopper ngayon. Pero mas aggressive ang team sa EuroLeague sa kanya, yung Zalgiris na gusto siyang assign ng 2 years. Kumbaga, ang magiging reason niya na lang to stay in the NBA is depende daw sa kung ano yung role na ibibigay sa kanya. Sa Knicks, gumagamit na sila ngayon ng bench. Dito, magagamit talaga siya. Sa Lakers, medyo hesitant ako if may role pa para sa kanya. So, pag walang clear na role para sa kanya dito sa NBA, he will go to the EuroLeague. Next, para sa Utah Jazz, after bouncing 10-day contracts last season, meron na siyang 2-year deal si Mo Bamba. Sa mga brief appearance niya kasi, meron siyang double-double potential at yung kanyang elite shot blocking. Low risk lang naman to pero high upside. Lalo na wala na si Walker Kessler. Matik magkakaroon siya ng chance to prove himself again. Next, may inaasikaso ang LA Lakers at Atlanta Hawks na trade. Gusto ng Hawks kasi sign and trade para kay Kuminga. Gusto nilang makuha si Jared Vanderbilt at first round pick swap sa 2032. And then the Lakers will get Jonathan Kuminga. Kasi perfect naman talaga si Kuminga sa Lakers high tempo action at athletic system. So, around kay Luka Doncic eh. 'Di ba? Ang ganda ng performance niya last season. Gusto pa rin siyang i-trade ng team no? Kaya alam nating hindi Warriors yung nagkaroon ng problema noon. Siya yung mareklamo that time and the Hawks showing us na it is real. Yes, young talent, pero they don't want Kuminga and yun talaga. Ganito kaaga, umayaw na sila no? Kayo ba Lakers fans? Do you want Kuminga on your team? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.